Nakanguso si Dayan habang nakatingin sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Ito ang unang araw niya sa trabaho at na-assign siya bilang assistant ni Sir Nathan. Ngunit wala naman doon ang lalaki. Gusto niya rin maging pulis tulad ng iba. Ngunit dahil baguhan pa lang siya, kailangan niya munang mag-training. Bata pa lang siya. Idol niya na ang kanyang ama kaya nga pinangarap niya maging pulis tulad nito. Ngayon, isa na ang kanyang ama sa mga pulis na may mataas na rango at gusto niya rin yung maabot. Naku, Dayan, umupo ka na lang muna hanggat wala pa si Sir Nathan. Paniguradong mamaya pa yung dating nun. Sabi ng isang pulis na kanyang kaibigan na si Pauline. Ba't kasi wala pa siya, Pauline? Sakit na kaya nang pa ako kakatayo? Ang sabi sa akin ni Daddy, hintayin ko raw si Sir Nathan dito sa opisina. Pero 3 oras na yata ako nakatayo. Wala pa rin siya hanggang ngayon. What if nabaril na siya? O baka kinuha ng alien? Naku, tawagan na kaya natin siya. Pauline, sige na, nag-aalala na ako sa kanya eh. Ang lawak talaga ng imagination mo. Hindi yun mababaril sa Sir Nathan. Magaling yun na pulis. Kaya hindi mo kailangang mag-alala sa kanya. Umupo ka na lang muna habang hinihintay siya. Panigurado maya-maya darating din yun. Sige na nga. Saad niya. Umalis si Pauline sa kanyang harapan kaya naman naupo siya sa bangko na nasa harap ng lamesa. Marami roong nagkalat ng mga papel. Dahil dakila siyang tsismosa, tinignan niya ang mga yon. Ito ba si Sir Nathan? Ang tanda niya na pala. Aniya habang pinagmamasa ng isang picture. Meron kasing Polaroid na picture doon ng isang matanda. Kaya sa tingin niya yun ang kanyang pagsisilbihan. Ang akala niya, bata pa si Nathan. Ngunit mukhang nagkamali pala siya. What are you doing here? Agad siyang napalingon sa pinto nang may magsalita doon. Nakita niya roon na isang lalaki na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya at kumaway sa lalaki. Hello, ako si Dayan Sanchez. Anong pangalan mo? Hinahanap mo rin ba si Sir Nathan? Wala pa siya dito eh. Hindi ko alam kung kailan siya darating. Umupo ka na lang din kung gusto mo siya makausap. Sabay natin siyang hintayin. Pulis ka din ba? What? Naguguluhang tanong ng lalaki. Hala, hindi ka marunong umintindi ng Tagalog? Gulat niyang tanong. Nakakaintindi ako ng Tagalog, miss. Ang tanong ko ang sagutin mo, anong ginagawa mo dito? Assistant ako ni Sir Nathan. Ikaw? I am Nathan Montero. Pagpapakilala ng lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi ng lalaki. Akala niya matanda na si Sir Nathan dahil sa Polaroid picture na hawak niya. Hala, ikaw si Sir Nathan? Hindi ikaw ang matandang to? Tanong niya sa lalaki at iniharap dito ang picture na hawak niya. That's my dad. Talaga? Pati mo kamukha. Hindi sumagot si Nathan at basta nalang kinuha ang picture sa kanyang kamay, kaya napasimangot na lang siya. Hindi ko kailangan ng assistant. Ano naman, basta sabi ni Daddy, assistant mo ko kaya susundin ko yung sinabi niya. Sa ayaw at sa gusto mo, assistant mo ko. Sino ba ang ama mo? Tanong ni Nathan. Si Luis Sanchez. Fine. Bahala ka kung anong gusto mong gawin dito sa opisina ko. Basta huwag ka lang mangingialam sa mga gamit at trabaho ko. Ha? Hindi naman pwede yun. Kaya nga ako nandito kasi sabi ni Daddy, ikaw raw ang makakatulong sa akin para maging isang magaling na pulis ako. Lahat naman na ipag-uutos mo gagawin ko. Tsaka hindi rin ako magiging pabigat sa'yo. Kaya kung may mission ka man, pwede mo ako isama. Kung di mo na itatanong, magaling ako sa combat battle. Ang daldal mo, tumahimik ka nga. Huwag kang magsasalita hanggat di ko sinasabi. Napayuko siya at pinaglaruan na lang ang daliri. Hindi niya inaakala na masungit pala ang lalaki. Ngunit halata naman yun sa mukha nito. Umupo ang lalaki sa table nito, habang siya nakayuko lang at tahimik. Hindi siya gumagawa ng kahit anong ingay. Tanghali na pala, kumain ka na ba? Tanong ni Nathan sa kanya. Hindi siya umimik. Bilang sa kanya ng lalaki, hindi siya pwedeng magsalita hanggat hindi nito sinasabi. Hey, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig yung tanong ko? Baka mamaya gutom ka na pala tapos isumbong mo ako sa daddy mo. Sabi pa nito pero hindi pa rin siya umimik.
Dayan, magsalita ka nga. Ay, finally, pinayagan mo na rin ako magsalita. Ang sabi mo kasi sa akin, wag ako magsalita, kaya yun ang ginawa ko. Huwag kang magalit sa akin, sinusunod ko lang naman yung utos mo eh. Boss kita, di ba? By the way, hindi pa po ako kumakain. Ni umagahan nga, wala rin eh. Kasi excited akong pumasok sa trabaho tapos 3 oras ako naghintay. Saan ka ba galing, sir? Sakit ng pa ako kanina, kakatayo ah. Wala kang puso. Stop. Simpleng tanong lang yun, Dayan. Dami mo agad sinabi. Ang mabuti pa, kumain ka na lang. Tsaka baka nalipasan ka ng gutom sa ganyang kadaldal mo. Tumayo si Nathan, kaya tumayo na rin siya. Naunang lumabas ng lalaki kaya sumunod siya dito. Bawat pulis na makakasalubong nila, nginingitian niya. Samantalang ang kasama niya seryoso lang. Sir, ba't ayaw mo ngumiti? Sira bang ngipin mo? Mabaho siguro bagang mo, no? Gwapo ka naman. At mas lalo ka magiging gwapo kapag ngumiti ka. Shut up, Dayan. Ayaw ko. Kulit mo, no? Paano mo naging ama? Si Chief Sanchez kung ganyan ka kadaldal. Naging ama ko siya kasi yan ang nakalagay sa birth certificate ko. Umirap ang lalaki sandali. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na anak ka ni Chief. Sa tuwing bumibisita naman ako sa bahay nila, hindi kita nakikita. Kaya imposibleng siya ang ama mo. Ba't pa ayaw mo maniwala sa akin? Di naman ako nagsisinungaling. You can't blame me, Dayan. Masyadong seryoso si Chief. Malayo doon na ugali mo. Ngayon pa nga lang, ramdam ko na agad na magiging sakit ka ng ulo ko. Ba't ka pa kasi sa akin na-assign? Hindi ko naman kailangan ng assistant. Ang sungit mo, no? Ano ba magagawa ko kung sa'yo ako binigay ni Daddy? Sana, sa kanya ka magreklamo, hindi sa akin. Ngumuso siya at inunahan sa paglalakad si Nathan. Nakaramdam siya ng inis sa lalaki. Dahil halata namang ayaw nito sa kanya. Kung siya nga lang ang tatanungin, gusto niya nang sumabak agad sa field. Gusto niya agad na manghuli ng mga kriminal, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama. Kaya, assistant muna siya ngayon. Bakit nahanguso ang baby girl ko? May umaway ba sa'yo? Sino yan? Babariling ko. Agad siyang napalingon sa kanyang harapan at doon napansin ang kanyang ama na si Luis Sanchez. Totoo na seryoso ang kanyang ama, ngunit pagdating sa kanya, jolly din ito. Nag-iisa lang kasi siyang anak. Dad, ayaw ko ni Sir Nathan eh. Sumbong niya at yumakap sa ama. Pinagtitinginan na sila ng ibang pulis ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang magsumbong. Bakit naman? Magaling na pulis yung si Montero. Kaya alam ko marami ka matututunan sa kanya. Ang sungit niya kasi, Daddy. Tapos di pa siya marunong umiti. At duda rin siya na anak mo ko. Diba anak niyo ako ni Mami? Ayoko sa kanya. Pangit niya. Narinig kita, Diana. Good afternoon po, Chief Sanchez. Sinamaan niya ng tingin si Nathan, na ngayon ay nasa likuran niya na pala. Nakatingin din ito sa kanya na tila ba pinagbabantaan siya. Montero, ano itong sinusumbong sa akin ng anak ko? Pasensya na, Chief. Hindi ko po talaga kailangan ng assistant. Kaya ko pa ang trabaho ko, kaya kung maaari po sana, alisin niyo na si Dayan sa akin. Hindi ko yan kailangan. Naiintindihan kita, Montero. Mukhang alam mo na kung ano ugali meron ng anak ko. Alam kong pasaway siya. Dad! Sigaw ni Dayan. Pero alam ko ikaw lang makakatulong sa kanya. Sa'yo ko lang kayang ipagkatiwala ang anak ko. Dahil alam ko ligtas siya sa'yo. Alam ko hindi mo siya pababayaan. Pero Chief, pasensya na po. Magiging sakit ng ulo ko lang yan si Dayan. Katwira ni Nathan. Mas masakit kaya kapag walang ulo. Sabat niya. Dayan. Saway ni Luis sa anak. Totoo naman po, Dad. Tumahimik ka na lang. Muli siyang ngumuso at sinamaan ng tingin si Nathan. Alam ko magiging sakit siya ng ulo mo. Pero nakikiusap ako sa iyo, Montero. 5 buwan. Pagkatapos ng 5 buwan, babawiin ko sa iyo si Dayan. Sa ngayon, gusto ko muna siyang matuto mula sa iyo. Mga bagay na dapat niya malaman. Walang nagawa si Nathan, kundi tumango. Okay, Chief. Pagtitiisan ko na lang po itong anak niyong pasaway. Mabilis na lumipas ang mga araw, hindi naging madali para kay Nathan na magkaroon ng assistant na sobrang pasaway. Pakiramdam ni Nathan maaga siyang tutubuan ng puting buhok dahil kay Dayan.
Sir, wala ka bang ipapagawa sa akin? Abala siya sa pagtingin sa mga papeles. May bago kasi siyang kasong hahawakan at kailangan niya yun na masolusyonan agad. Wala, bumili ka na lang ng pagkain mo. Ha? Bili na naman? Palagi na lang akong bumibili ng pagkain. Busog na nga ako. Kulang na lang sumabog yung tiyan ko sa sobrang kabusugan. Hindi mo ako inuutusan ng kahit na ano. Ayaw mo rin akong pansinin kasi palagi kang abala dyan sa mga papeles mo. Ano ba ako sa'yo, sir? Diba, assistant mo ako? Ba't kanyang ka sa'kin? Paano naman ako matututo ngayong wala kang pinapagawa sa akin? Sir, sabihin mo naman may silbi pa ba ako sa'yo? Mariin siyang napapikit sa sinabi ni Dayan. Nagsisimula na namang sumakit ang ulo niya dahil dito. At napapansin niyang tila may sakit ito sa pag-iisip, masyadong papansin. Dayan, manahimik ka na lang muna please. Kung gusto mo makatulong sa akin, ayusin mo na lang yung mga papeles dyan sa cabinet. Huwag mo akong guluhin. Dahil may kaso akong hawak ngayon. Weh, talaga? Anong kaso yan? Patingin nga ako, sir. Baka makatulong ako sa'yo. Idol ko pa man din si Detective Conan. Sabi ni Dayan at lumapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang dumungaw si Dayan sa mga papeles na hawak niya. Sobrang lapit na mukha nito sa kanya at halos ramdam niya ang paghinga ng babae. Kitang-kita niya tuloy ang makinis nitong mukha. Ha? Sir, anong kaso to? Pagpatay? Ito ba yung killer? Pangit yun naman. Di ba siya marunong magsuklay? Hanapin mo nga yan. Ako na mag-sponsor ng rebound sa kanya. Bahagya siyang lumayo sa babae at sinarado ang folder na hawak. Hindi ka dapat mangialam dito. Sige na. Sundin mo yung inuutos ko sa'yo. Ayaw ko, sir. Mas gusto ko itong tulungan. Dali na. Hanapin natin yung babae. Tapos ipapariban ko siya. Para naman maganda siya sa mugshot niya. What the heck? Seryoso ako, sir. Tara na. Hinawakan ni Dayan ang kanyang kamay at nagmamadali siyang hinila. Halos pagtinginan na nga sila ng ibang pulis, ngunit wala silang pakialam doon lalo na si Dayan. Hanggang sa makarating sila sa kotse. Dayan, hindi ganun kadali ang manghuli ng kriminal. Kailangan muna nating pag-aralan ng kilos nila. May warrant of arrest ka na rin naman, di ba? Pwede na yan, kaya tara na, sir. Napailing na lang siya. At nagmamadaling sumakay dahil nauna na si Dayan. Sa buong biyahe nilang dalawa, tahimik lang siya habang pinababayaang magsalita ang babae. Kahit naman kasi pigilan niya si Dayan, hindi na ito nakikinig sa kanya. Nandito na tayo. Huwag kang lumayo sa akin. Hindi natin alam kung nasa ng suspect kaya baka nandyan lang yan sa loob. Bigla tayo atakihin. Wala ka bang bilib sa akin, sir? Magaling kaya ako makipaglaban. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Pagmamayabang ni Dayan. Sa liit mong yan? Kaya mo makipaglaban? Baka mamaya bigla ka nalang tumakbo-takbo kapag nakita mo yung suspect na hinahanap natin. Kahit pababae yun, delikado yun, Dayan. O nga, sir. Sa kaya ko sarili ko, tara na. Napailing na lang siya bago sinundan si Dayan papasok sa bahay. Noong huling punta niya sa bahay na ito, wala ang suspect na si Rosa. Pinatay kasi ni Rosa ang asawa nito para makuha ang kayamanan. Matagal na siyang may hawak na warrant of arrest para kay Rosa. Ngunit masyado magaling magtago ang babae kaya hindi niya ito mahuli. Dayan, nasa ka ba? Sigaw niya nang hindi na makita ang babae sa loob ng bahay. Bahala ka nga dyan. Naglibot-libot na lang siya sa buong bahay para maghanap ng impormasyon na makakatulong sa kanya na makita si Rosa. Maya-maya may sumigaw. Mabilis siyang tumakbo na makarinig ng sigaw. Sigurado siya na hindi yun sigaw ni Dayan kaya dali-dali siya nagtungo sa second floor. Inisa-isa niya ang bawat kwarto. Ngunit wala doon ang babae. Hanggang sa mapadpad siya ng library. Dayan! Sigaw niya nang makita si Dayan na nakikipaglaban kay Rosa. Tutulong na dapat siya. Ngunit nang mapagmasdan niya kung gaano kagaling si Dayan sa pakikipaglaban, nanood na lang siya sa isang tabi. Akala niya nagsisinungaling lang si Dayan na magaling ito sa pakikipaglaban. Ngunit hindi pala. Sa nakikita niya ngayon, kayang ipagtanggol ni Dayan ang sarili nito. Sakit ng buhok ko, sir? Sinabunutan niya ako?
Sumbong ni Dayan nang mapatulog si Rosa. Delikado ang ginawa mo, Dayan. Paano na lang kung napahamak ka? At saan mo ba siya nakita? Tanong niya. Di naman ako masyadong nasaktan. Okay na ako. May secret room siya sa likod ng library. Ganda kasi na aklat nila dito. Gusto ko sanang basahin tapos nagulat ako nang biglang bumukas yung pader. Akala ko nga mapupunta ako sa Encantadia. Pero hindi pala. Pinasok ko yung secret room. Tapos bigla na lang may sumabunot sa akin mula sa likod. E di sinabunutan ko rin siya para quits kami. Tapos ayun, naglaban kami dalawa. Dumating ka, tapos natalo siya. Galing ko, no? Pagmamayabang ni Dayan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humanga sa ginawa ni Dayan. Pero, isa lang ang sigurado siya. Yun ay magaling ang babae at talagang nagmana ito sa ama nito. At sa unang pagkakataon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan si Dayan. Hindi naman siya inosente para hindi malaman kung anong nangyayari sa kanya. Uy, sir, di ka na nagsasalita dyan. Tara na ba? Dadalhin natin siya sa presinto. Pero pwede bang sa salon muna kasi tignan mo, ang pangit talaga ng buhok niya eh. Paano na lang kapag nakipagsabunutan siya sa kulungan? Eh di matatalo siya agad kasi ang lagkit na buhok niya. Sabi ni Dayan. Dalhin na natin yan sa presinto, Dayan. At tigilan mo na yung kakaisip na dadalhin siya sa salon. Hindi kita papayagan. Tara na. Kita niya ang pagsimangot na ginawa ni Dayan. Ngunit hindi niya yun pinansin. Nagtulungan sila sa pagbuhat kay Rosa. Habang palabas sila ng bahay, panay ang bulong ni Dayan. Nag-request lang naman ako, pero ang sungit agad sa akin. Isumpo ko kaya siya kay Daddy para tanggalan siya ng rango. At ako ang ipalit sa kanya. Ganda siguro ng pangalan ko. Tama. Kakausapin ko na lang si Daddy. Bulong ni Dayan. Naririnig kita, Dayan. Kung bubulong-bulong ka dyan, siguraduhin mong hindi ko maririnig. Pinaghirapan ko ang posisyon na to. Malabo na matanggal ako sa posisyon ko. At paniguradong hindi rin papayag si Chief sa gusto mo. Hala? Narinig mo yung mga sinasabi ko? Ano mo yung nagawa? Mind reader ka ba? Dayan, halos ilang dangka lang ang layo mo sa akin. At bumubuka ang bibig mo kaya naririnig kita. Bilisan mo na nga sa paglalakad kung ayaw mong iwan kita dito. Hanggang sa makarating sila sa presinto, hindi nagsalita si Dayan. Hula niya nagtatampo na naman ang babae sa ginawa niyang pagsusungit dito. Mabuti naman at nahuli mo siya, Montero. Mapagbabayaran niya na yung ginawa niya sa kanyang asawa. Saad ni Chief Sanchez. Sa katunayan niyan, sir, hindi ako mismo humuli sa kanya. Si Dayan po ang dahilan kung ba't ko naidala dito sa presinto. Itong babaeng ito. At aaminin ko, magaling yung anak niyo sa pakikipaglaban. At humahanga ho ako sa kanyang abilidad. Pagtatapat niya, talaga magaling ang anak ko, Montero. Hindi lang halata sa kanya. Masyado kasing isip bata. At pasaway. Pero mana yan sa akin magaling. Sasang-ayon po ako sa inyo ngayon, Chief. Sige ho, muna na ako. Marami pa akong aasikasuhin. Sumaludo muna siya sa matandang lalaki. At naglakad na siya pabalik ng kanyang opisina. Pagpasok pa lang niya bumungad na sa kanya ang malakas na hilik ni Dayan. Nakahiga kasi ito sa sofa, nakataas pa ang paa habang humihilik. Dahan-dahan niyang nilapitan ng babae at pinagmasdan ito. Ganda mo sana, pasaway ka lang. Baka tumanda ako ng maaga sa'yo. Naiiling niyang bulong. Hinawakan niya ang pisngi ng babae. Kusang gumalaw ang kanyang katawan dahil hinalikan niya ito sa noo. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang biglang gumalaw si Dayan. Akala niya magigising ito. Ngunit nagbago lang pala ng pwesto. Sir, punta tayo sa salon? Bulong ni Dayan kaya mahina na lang siya natawa. You're so adorable, Dayan. Mabilis na lumipas sa mga araw at tuluyang nahulog ang loob ng lalaki kay Dayan. Oo nga at palagi sila nag-aaway. Dahil masyado itong pasaway. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Si Dayan din palaging tumutulong sa kanya sa tuwing kailangan niya ng tulong. At malaki ang ambag nito sa kanyang trabaho. Ready na ako, sir. Tara na, sugurin na natin sila. Napatingin siya kay Dayan nang bigla itong pumasok sa opisina. Nakasuot ito ng full black outfit at may suot din na bulletproof vest.
Ba't ganyan ang suot mo? Saan ka pupunta? Nagtataka niyang tanong. Sa kuta ng mga drug addict. Di ba yun ang misyon mo ngayon? Handa na akong tulungan ka, sir. Kaya sugurin na natin sila at iligtas ang buong mundo. Nasa ka ng brilyante. Madali na sana nating mahuhuli ang mga kriminal. Brilyante? Nagtataka niyang tanong. Di mo ba yun, sir, alam? Pangit mo naman ka-banding. Magpalit ka ng damit mo, Dayan. Wala tayong pupuntahan. Dito lang tayo. Ha? Bakit? Ready na ako, sir. Ikaw na nga lang hinihintay ng buong squad eh. Hindi gagalaw ang buong squad hanggat di ko inuutos. Bumalik ka na sa table mo at mag-ayos ng papeles. Ayoko nga, sir. Sayang naman tong outfit ko kung di ko magagamit ngayong araw. Binili ko pa nga to sa online shop. Kainis ka kasi. Akala ko susugurin natin sila ngayon pero hindi pa pala. Wala naman ako sinabing susugurin natin sila ngayon. Wala pa tayong sapat na ebidensya laban sa kanila. Isa pa, wala tayong warrant. Paano na lang tong outfit ko, sir? Ayoko magpalit. Napailing na lang siya sa pagmamaktol na ginagawa ni Dayan. Kaya bago pa ito tuluyang umiyak, tumayo na siya at tinawakan ang kamay ng babae. Teka, saan tayo pupunta, sir? May pabarilin ba tayo? Wait lang, wala pa akong baril. Manghihiram muna ako kay daddy. Shut up, Dayan. Ingay mo na naman. Tagal na ho akong maingay. Dapat nga sanay ka na sa akin kasi araw-araw naman tayo magkasama. Kulang na nga lang, sa inyo pa ako umuwi at Hindi na naituloy ni Dayan ang kanyang sinasabi dahil nagulat siya sa ginawa ni Nathan. Hinalikan lang naman siya ng lalaki, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat na gawin. Ito ang kauna-unahang beses na may lalaking humalik sa kanya. Halik lang pala magpapatahimik sa'yo. Sa susunod, hindi ako magdadalawang isip. Halikan ka ulit kapag nag-ingay ka na naman. Hindi siya makapagsalita. Nakatulala lang siya habang si Nathan nakangisi. Tara na. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko, mahalikan na naman kita. Masyado ka nakakatempt, lalo na yung pulang labi mo. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at bahagya siyang hinila. Sumunod na lang siya dito hanggang sa makarating sila ng kotse. Tahimik lang siya habang nasa biyahe. Nasa isip niya pa rin ang ginawang paghalik sa kanya ni Nathan. Bakit mo ako hinalikan? Ang daldal mo kasi. Isusumbong kita kay daddy. Hindi na ako virgin ng dahil sa'yo. Paano ka mabuntis ako sa ginawa mo? Ano na lang sasabihin sa ni daddy na mga kapitbahay namin? For sure, pag chichismisan nila ako, magiging single mom ako sa ginawa mo, hindi na ako virgin. Come on, I just kiss you. At kahit naman mabuntis kita, asahan mong pananagutan kita. Sumimangot siya dahil sa sinabi ni Nathan at humarap na lang sa bintana ng kotse. Naiinis siya sa sinasabi nito. Andito na tayo, huwag ka nang sumimangot. O ayaw mo halikan kita ulit. Babala ni Nathan sa kanya. Asan ba tayo? Diba sabi mo sayang yung outfit mo? Dahil hindi tayo manghuli ng kriminal? Dito natin yan gagamitin. Muli siyang hinila ni Nathan. Doon niya lang nakita ang buong lugar. Halos mapanganga siya habang pinagmamasa ng mga baril na nasa kanyang harapan, pati ang mga taong naroon. Firing range? Tanong niya. Oo, marunong ka bang bumaril? Sa tuwing tinutulungan mo kasi ako, puro combat lang ginagamit mo. Kaya gusto ko malaman kung marunong kang bumaril. Alam ko naman na nag-aral ka, pero gusto ko makita sa personal kung gaano ka kagaling. Basic? Magaling din akong bumaril, no? Gusto mo barilin pa kita dyan eh. Dayan! Sigaw ni Nathan. Joke lang. Water gun na yung babaril ko sa'yo. Kaya hindi ka mamamatay. Napailing na lang si Nathan sa kanyang sinabi. Pinaupo siya nito sa bangko at umalis ito. Pinagmamasdan niya ang buong paligid hanggang sa bumalik ang lalaki. May dala ng baril si Nathan. Pati na rin gear na isusuot nila. Tara na. Sinundan niya ang lalaki hanggang sa makarating sila sa shooting range target. Come on, suot mo na to. Nakatitig lang siya sa lalaki habang sinusuotan siya nito ng gear. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ng lalaki. At hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Ayos na. Kunin mo na ang baril. Subukan mong barilin ng target. Sinunod niya ang utos ni Nathan. Hawak niya ang baril at tinutok sa target. Nasa 10 meters ang layo ng target.
Nagsimula na siyang bumaril at napangiti siya nang makita ang resulta ng ginawa. Kita mo ba yun, sir? Galing ko, no? Pagmamayabang niya, tinanggal ang gear. Seriously, Dayan? O bakit? Katama naman ako Katama ka nga, pero ang layo sa gitna. Hindi ka pa magaling sa pagbaril. Hindi kasi tama ang posisyon mo. At least nakabaril pa rin ako. Huwag kang mataray, Dayan. Hindi pwedeng magaling ka lang sa combat. Dahil pati sa pagbaril, dapat magaling ka rin. Paano ka magiging isang magaling na pulis kung hindi ka makatama sa target? Sumimangot siya dahil sa sinabi ni Nathan. Tama naman talaga ito. Kahit na kasi nag-aral siya, hindi talaga siya marunong bumaril. Pumunta si Nathan sa kanyang likuran at ganun ang panlalaki ng kanyang mata nang bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. Inayos ito ang posisyon ng kanyang paa para natuloy silang magkayakap at nakayakap ito sa likod niya. Masyado ka malapit, sir. Aniya at umiwas. Mas mabuti ng ganito para malaman mo na mabuti kung anong dapat gawin. Muling pumunta si Nathan sa kanyang likuran at hinawakan ang kanyang kamay na nakahawak naman sa baril. Ramdam niya ang hininga ng lalaki sa kanyang likuran. Kaya ito naman na mabilis na tibok ng kanyang puso. Ginugulo na naman siya. 3 beses niyang kinalabit ang gatilyo at halos mapatili siya sa saya dahil lahat ng yun tumama sa number 10 at number 9 sa target. Wow! Ang galing ko na bumaril! Punta ka nga doon, sir. Ikaw naman ang bariling ko. Dayan! Joke lang. Pinaba niya sa lamesa ang baril at humarap kay Nathan. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang nasa harapan niya na rin pala ang lalaki. Halos ilang dangka lang pagitan nilang dalawa. Kahit na mas maliit siya sa lalaki, kinakabahan pa rin siya at ramdam niya ang hininga nito. Layo ka nga, sir. Baka ano isipin ng mga tao. You're so beautiful, Dayan. Biglang sabi nito sa kanya. Sus, maliit na bagay. Alam ko na yan, sir. Wala ka na ba ibang sasabihin na hindi ko alam? You wanna know my secret, Dayan? Hala, may secret ka, sir? Sige, gusto ko malaman ko ano yan. Kapag nalaman mo kung anong secret ko, sana hindi mo ako layuan. Ba't naman kita lalayuan, sir? Ano ba kasi yung secret mo? Vampire ka ba? Zombie? Alien? Sabihin mo na sa akin. Naiintriga ako. My secret is I love you, Dayan. Hindi siya makapagsalita sa sinabi nito. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o hindi. Joke ba yan, sir? Dapat na ba akong tumawa? Dayan, I'm not joking. Totoong mahal kita. Bakit ba ayaw mong paniwalaan yun? Dahil hindi naman ka panipaniwala yung sinasabi mo. Imposible naman kasi, sir. Alam mo kasi, alam ko naman na hate mo ako eh. Pasaway ako. Kaya ba't ngayon sinasabi mong mahal mo ko? Ano, nabaliw ka na ba? Magpatingin ka na kaya sa doktor. O kaya mas mabuting idiretso na kita sa mental. Dayan, alam ko hindi ka naniniwala sa sinasabi ko ngayon, kaya papatunayan ko na lang ang sarili ko sa'yo. And besides, nakapagpaalam na rin naman ako sa daddy mo at nakatanggap na nga ako ng suntok sa ginawa kong pag-amin. Pero ang mahalaga na kumbinsi ko rin siya at pumayag siya na ligawan kita. May basbas na ako sa ama mo, Dayan. Kaya wala ka nang kawala sa akin ngayon. Ang dapat mo na lang gawin, mahulog sa akin. Hindi inakala ni Nathan na darating siya sa puntong manliligaw siya sa isang babae. Na hindi niya nga inimagine na magmamahal siya. At sa isang tulad pa talaga ni Dayan. Come on. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ginagawa mo akong katawa-tawa dito eh. Umiling si Dayan. Huwag mong gawin sa akin to. Please, Sir Nathan. Wala ka na magagawa, Dayan. Ikaw ang gusto ko. At wala ka magagawa doon. Nanatiling tulala si Dayan habang pinagmamastan ang papaalis na lalaki. Come on. Bilisan mo naman. Ang bagal-bagal oh. Bakit ba? Saglit na nga. Tsaka bakit ba ayaw mo isubot ang pagkain sa kutsara ko? Pamimilit ng lalaki kay Dayan. Ba't kasi yan ang kutsara na gagamitin mo sa akin? Ginamit mo na yan, no? Laway conscious kaya ako. Saad ni Dayan kay Nathan.
Wala naman akong germs. Umiwas ang tingin sa kanya ang babae, kaya hinawakan niya ito sa pisngi at pilit na ibinuka ang bibig bago isubo ang pagkain na nasa kanyang kutsara. Halos 2 buwan niya nang nililigawan si Dayan. Sa tingin niya nakapasok na rin siya sa puso ng babae. Idagdag pa, nabotos sa kanya ang ama nito. Kamusta na pala yung kasong hawak mo? Nalaman mo na ba kung sino yung drug lord? Ba't pa kasi ayaw mo ako isama kapag nasa field ka? Natatakot ka ba na makuha ko yung posisyon mo? Ang galing ko talaga. Pati ba naman ikaw takot sa akin? Tumawa siya at mahinang pinitik ang noo ni Dayan. Sinamaan siya ng tingin ng babae ngunit hinalikan niya lang ito sa noo. Masyado kang bilib sa sarili mo, no? Hindi kita sinasama sa field dahil masyadong delikado. Hindi biro itong drug lord na kakaharapin ko. Hindi ako makakapayag na ilagay sa panganib ang buhay mo. Masyado kitang mahal. Ang sabihin mo lang, ayaw mo lang talaga akong isama. Ang kulit mo talaga. Ako ang papagalitan ni Chief kapag napama ka. E di gagalitan ko na lang si Daddy mamaya. Ewan ko sa'yo. Mabuti na lang talaga at mahal kita. Nga pala, hindi ko alam kung anong oras ako makakapasok bukas. May panibago akong lead sa hawak na kaso ko. Dito ka na lang sa presinto, Dayan. Ano namang gagawin ko dito? E di bilangin mo yung awards ko. Ayaw ko, sunod na lang ako sa'yo. Huwag nang matigas ang ulo, Dayan. Sundin mo na lang ang utos ko. Sinungitan siya ni Dayan kaya tumawa lang siya. Sa ekspresyon ngayon ng babae, paniguradong gagawa na naman ito ng kalokohan. Kilala niya na nga talaga ang babaeng mahal niya. Sa tingin niya, kailangan niya nang ihanda ang kanyang sarili para sa gagawing kalokohan bukas si Dayan. Kinabukasan maaga siyang nagising upang maghanda ng sarili. Nag-text muna siya sa babae dahil alam niya magtatampo na naman ito sa kanya. Oo nga, wala silang label. Pero kino-consider niya si Dayan bilang kanyang kasintahan. Sana lang. Huwag nang sumunod sa akin si Dayan. Naitago ko naman lahat ng files pero hindi pa rin ako nakakasigurado. Marami siyang paraan para alamin kung nasan ako. Aniya sa sarili habang nakatingin sa phone. Hindi kasi nag-reply sa kanya ang babae. Kaya bago pa siya mabaliw kakaisip dito, tumayo na siya at kinuha ang gamit. Tinungo niya ang kanyang kotse. Nag-drive papunta sa isang kampo ng mga adik. Nagmanman siya doon dahil gusto niya na talagang malaman kung sino ang drug lord. May nakita ka na ba ebidensya? Holy cow! Sigaw niya na makita si Dayan na nasa kanyang tabi. Shh, baka marinig tayo ng kalaban. Mapatay nila tayo, kawawa naman ako. Anong ginagawa mo dito? Delikado dito, Dayan. Muwi ka na lang. Ayaw ko. Pagmamatigas si Dayan. Tigas talaga ng ulo mo. Paano mo ba nalamang nandito ako? Secret! Tara na. Sugurin na natin sila. Huhulihin ba natin sila lahat? Hindi. Bakit naman hindi? Boring naman. Ewan ko sa'yo. Kung di lang talaga kita mahal, baka kanina ka patulog at nasuntok na kita. Eh di salamat. Napailing na lang siya sa sinabi ni Dayan at tumingin sa mga drug addict. Ngunit hindi sinasadya na nahuli sila ng isang lalaki. Hoy, sino kayo? Ako si Dayan. Siya naman si Nathan. Magandang umaga sa inyo. Sigaw ng babae. Mabilis niyang hinila si Dayan paalis sa lugar na yon. Ngunit huli na ang lahat dahil pinalilibutan na sila ng mga drug addict. Ba't ang dami niyo? 2 lang kami, ang daya naman. Reklamo ni Dayan. Be careful, mahal. Hindi natin alam ang takbo ng utak nila, halatang nakagamit sila. Ang swerte naman natin ngayon. Oo, talagang swerte kayo ngayon. Pero mas maswerte kami. May magandang dilag ang naligaw sa kampo natin. Boys, alam niyo na kung anong gagawin. Tanga, maswerte kami kasi mahuhuli namin kayo. Pero hindi siya pinansin ng mga ito. Sumunod ang mga lalaki sa utos ng leader. Yes, boss. Nagsimulang sumugod sa kanila ang mga lalaki. Kaya wala silang nagawa kundi labanan ng mga ito. Ganoon din naman ang ginawa ni Dayan. Hanggang ngayon, humahanga pa rin talaga si Nathan sa combat skills ng babae. Ang hina. Ani Dayan nang mapatumba ang 3 lalaki. Marami pa ang sumunod.
Ngunit lahat ng iyon napatumba niya. Nathan! Sigaw ni Dayan habang nakikipaglaban sa mga lalaki. Napangiti si Nathan nang marinig ang pagtawag sa kanya ni Dayan. Sinabi niya kasi na wag na siyang tatawaging sir kundi Nathan na lang. Yes, mahal. Sinasagot na kita! Sigaw ni Dayan habang nakangiti. Ano? Sabi ko sinasagot na kita, girlfriend mo na ako. Mabilis nito sinuntok ang lalaking papalapit dito. At tumingin sa lalaki na nakikipaglaban ngayon. Talaga sinasagot mo na ako? Oo, ayaw mo ba? No. Hindi lang ako makapaniwala. Talagang sinagot mo ako sa gitna ng labanan? Para astig. Ibang klase ka talaga. Ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na nilang napatulog lahat ng lalaki. Lumapit siya kay Dayan, pinunasan ng pawis nito sa noo. Gusto kitang halikan, pwede ba? Bakit mo naman ako halikan? Baka mabuntis ako. Tumawa siya. Hindi nakakabuntis ang paghalik. Totoo ba yung sinabi mo? Sinasagot mo na ako? Oo, di ka naman mahirap mahalin eh. Masyado ka maalaga sa akin. Ganyan na ganyan si daddy kay mommy. Sabi ko nung bata pa ako, kung magkakaroon ako ng boyfriend, gusto ko tulad ni daddy. Kahit na nawala agad si mommy, alam kong naging maalaga sa kanya si daddy. Given din na gwapo ka at matangkad, tapos ipinaparamdam mo sa akin kung naano ako kahalaga sa'yo. Alam ko naman na pasaway akong babae, pero natitiis mo yung ugali ko. Akala ko nga, susuko ka kaagad. Lalo na nung pinakitaan kita kung gaano ako kakulit, pero nagkamali ako. Tapos, nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Mahal na rin kita. You just made me the happiest man. Dayan, asahan mo na hindi ako magsasawa sa kakulitan mo. And I love you so much. Mahal din kita, Nathan. Isusumbong kita kay daddy kapag nagloko ka sa akin, no? May bazooka siya sa bahay. Gagamitin ko yun sa'yo kapag nagloko ka. Takot ko lang na mawala ka sa akin. Ngumiti siya at hinawakan na magkabilang pisngi ni Dayan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang muka at hinalikan si Dayan. Hindi mapapantayan ang sayang nararamdaman niya ngayon sa ginawang pagsagot sa kanya ni Dayan. Nathan, ano ang tawag sa mga anak ng Shell? Tanong ni Dayan. Kasalukuyan silang nasa kondo ngayon dahil wala silang trabaho. Ano? Eddie, children. Natatawang sagot ni Dayan kaya napatango na lang siya. Okay. Boring mo naman. Ito na lang. Anong ista ang bumabaril? Ano? Eddie, bang! Moose! Tumatawang sagot ni Dayan. Wow, amazing. Hindi ka naman na-amaze. Nakakainis ka. Mahal, masyado na kasing luma yung mga joke mo. Ano naman, at least marunong ako mag-joke. Ikaw nga walang alam na joke. Of course, meron ako alam. Sige nga, anong joke? Anong gamot? Sa baboy na nasugatan. Ano? Di ointment. Hindi, Nathan. Kapag ang baboy nasugatan, dapat diretso katay para maibenta sa palengke. Pangit naman ang joke mo. Mariin siyang napapikit sa sinabi ni Dayan. Kundi lang niya talaga mahal ang babaeng nakahiga sa kanyang kandungan, baka naitapon niya na ito sa labas ng bintana. Ipagpatuloy mo na nga lang yung pagbabasa mo. Inis na ang mahal ko. Natatawang sabi ni Dayan. Ewan ko sa'yo. Piko na naman siya. Gutom na ako. Mag-order na lang tayo para hindi na tayo magluto. Sige, gusto ko spicy wings. Parang batang sagot ni Dayan. Nag-order siya ng pagkain nila at ilang minuto lang agad itong dumating. Ngayon, kasalukuyan na silang kumakain ni Dayan. Nathan, may tanong pala ako sa'yo. Ano yun? Ba't ka nagpulis? Kasi gusto ko manghuli ng mga kriminal. Tagtukan kaya kita, para ka naman bata sumagot eh. Totoo ang sinasabi ko, bata pa lang ako gusto ko na manghuli ng mga kriminal. Nasa na mga magulang mo? Dayan, I'm adopted. 10 taong gulang ako na iniwan ako ng ama ko sa orphanage. May nakapagampon sa akin na mayamang matanda. Tinulungan niya ako at tinuri na anak din. Noong 22 anyos, namatay naman siya. Yung tunay mong ama, nasan siya? Hindi ko na alam kung nasan siya. Hindi na kasi siya nagparamdam sa akin. Hindi nga yata ako sinubukang hanapin.
Pero naalala ko pa kung ano itsura niya. Galit ka ba sa kanya? May parte sa akin na galit ako sa kanya dahil sa ginawa niya pag-iwan sa akin. Pero matagal ko na rin naman siya nakalimutan. Kung bibigyan man ako ng pagkakataon, gusto ko rin siyang makita. Kasi kahit iniwan niya ako, mahal ko pa rin siya. Pero masaya na ako ngayon kasama ka. Hayaan mo na lang yung tatay mo, Nathan. Hindi natin siya bate kasi iniwan ka niya. Nandito naman ako. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Ngumiti siya at sinubukan ng pakainin si Dayan. Sinubuan niya ang babae at doon niya napagtanto na talagang swerte siya sa kanyang kasintahan. Kinabukasan nagising ng masaya si Dayan. Hindi kasi niya inakala na mag-o-open sa kanya si Nathan sa nakaraan nito. Mabuti pala at tinanong niya ito. Naawa tuloy siya sa sinapit ng kanyang nobyo. Masaya ka yata, anak? Daddy, kailan ako sasabak sa field? O bakit? Hindi ka pa ba sumasabak? Sa pagkakaalam ko kasi, palagi kang sumusunod kay Nathan kapag may mga misyon siya. Daddy, iba pa rin naman yung pinayagan mo ko kaysa tumatakas ako, di ba? Anak, delikado pa. Alam ko na magaling ka pero hindi pa ngayon. May drug lord kaming kailangang hulihin ngayon at halos lahat ng buhay ng mga pulis ngayon nasa panganib. Hindi kasi biro ang drug lord na ito, kaya kailangan natin mag-ingat. Kaya kailangan ka pang bantayan ni Nathan. Mas panatag ako kung nandyan si Nathan sa tabi mo. Alam kong mas ligtas ka kapag kasama siya. Palagi mo na lang siyang bukang bibig, Daddy. Siguro crush mo si Nathan, no? Sus Mariosep. Kung saan-saan na naman napunta yung isip mo. Joke lang po. Pero sige na nga, kay Nathan muna ako. Kapag nahuli na yung drug lord na yan, pwede na ako sumabak sa field, ha? Di mo na ako mapipigilan. Oo na, anak. Kumain ka na at isasabay na kita. Tumango siya sa sinabi ng ama at tumabi rito. Wala na yung nanay niya at namatay ito sa panganganak sa kanya. Hindi naman siya sinisisi ng kanyang ama. Bagkus naging maayos ang pagpapalaki nito sa kanya at pinuno siya ng pagmamahal. Good morning, mahal. Nakangiting bati ni Nathan. Good morning din. Kanina pa kita hinihintay. Oh, bakit? May misyon tayong dalawa. Anong misyon? Sa opisina tayo mag-usap. Hinila siya ni Nathan kaya agad naman siyang napasunod. Napaupo si Nathan sa swivel chair nito kaya kinuha niya rin ang upuan at naupo sa tabi ng lalaki. Alam ko na kung ba't di natin malaman kung sinong drug lord. Oh, bakit? Alien ba siya? May ginagamit ba siyang superpowers kaya hindi natin makilala? No. Yun ay dahil may kasabot siyang mga pulis. Ano? May kasabot siyang pulis? Kanina ko lang din nalaman. Nagtataka kasi ako kung ba't di natin makilala kung sinong taong yun. Tapos nabalitaan kong may nakalayang isang drug pusher na hindi naman dapat. Ang misyon natin ngayon alamin kung sino ang pulis na nagpoprotekta sa drug lord na kailangan nating hulihin. Hindi mo masyadong delikado to, Nathan. Humingi tayo ng tulong sa squad mo kaya kay Daddy. For sure matutulungan nila tayo. Hindi pwede, Dayan. Wala tayong mapagkakatiwalaan na pulis ngayon. Even your dad. Pero bakit? Hindi naman siguro si Daddy ang nagpoprotekta sa kanila, di ba? Of course not. Sigurado akong hindi ang daddy mo. Pero baka merong spy dito sa presinto. Kaya hindi mo na tayo magtitiwala sa iba. Do you understand, Dayan? Oo, naintindihan ko. Paano natin sisimulan yun? Paano natin gagawin yung misyon? May nakapag-tip sa akin na may magaganap na transaksyon mamaya sa lumang pier. Pupunta tayo doon. Talaga? Isasama mo na ako? Kahit naman hindi ako pumayag mo, pupumilit ka. Just act normal for now. Ngumiti siya at sumaludo kay Nathan. Lumipas ang buong maghapon na abala sila pareho. Tulad ni Nathan, naghahanap din siya ng mga impormasyon na pwede nilang magamit. Are you ready? Yep, hindi ng outfit ko, no? Mabuti na lang pala at may extra ako sa cabinet ko na ganito. Mukha akong Catwoman. Natatawa niyang saad habang pinagmamasa ng sarili sa harap ng salamin. Sa kondo ni Nathan kasi sila dumiretso. Pagkatapos ng kanilang trabaho. Nagpaalam na lang siya sa kanyang ama na may date sila ni Nathan para hindi na ito maghinala. Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa akin, Dayan. Kilala na kita. Gagawin mo kung anong gusto mo pero sa pagkakataong ito ako masusunod. Hindi ka pwedeng lumayo sa akin. Grabe ka sa akin. Tingin mo ba sa akin sobrang tigas na ng ulo ko? Tinatanong pa ba yan? Ewan ko sa'yo.
Basta babarilin ko lahat ng haharang sa akin. Tara na ba? Oo, tara na. Ngumiti siya at sumunod kay Nathan. Sumakay sila sa kotse at nagmaneho na ang lalaki. Kumakanta-kanta pa siya habang pinagmamasa ng mga building na nasa kanilang harapan at nadadaanan ng kotse. Ang creepy naman dito. Bulong niya nang makita ang Pierre. Nauna tayo sa kanila. Para makapagtago tayo. Pumwesto na tayo bago pa sila dumating. Hindi na siya ni Nathan sa isang lumang barko at doon nagtago. Gutom na ako. Ano? Di ba kumain tayo bago umalis ng kondo? Ano naman, gutom nga ako eh. Inis niyang saad. Napailing na lang si Nathan dahil sa kanyang sinabi at naglabas ng isang biskwit. Ibinigay sa kanya yun ng lalaki kaya agad niya yung kinain. Happy na? Oo. Ilang minuto pa sila naghintay hanggang sa isa-isa nang dumating ang mga lalaki. Umayos ng upo at pinagmasdan ng mga lalaki may hawak na briefcase. Hala, hindi ba siya yung superintendent sa atin? Gulat niyang tanong. Tama nga ang hinala ko. Isa siya sa mga kasabwat ng mga hayop na to. Nanonood lang siya sa palitan ng droga at pera, habang si Nathan naman kumuha ng pictures para sa ebidensya nila. Malis na tayo bago nila tayo mahuli. Tatayo na sana sila, ngunit may isang lalaking sumulpot. Nagtaka siya dahil hindi na gumagalaw si Nathan. Nang tignan niya ang lalaki, makikita ang matinding gulat sa mukha nito. Hoy, ano nangyari sa'yo? Di ka na makagalaw, ayos ka lang ba? Nakagat ka ba na ahas? Isusugod na kita sa ospital. Nathan, magsalita ka naman. Kinakabahan na ako sa'yo eh. May nakita ka bang multo? Umalis na tayo ngayon dito. Pinilit niya itayo si Nathan ngunit hindi niya magawa. Masyadong mabigat ang lalaki. Papa? Bulong ni Nathan. Ha? Papa? May papa ka dyan? Nasaan? Sinundan niya kung saan nakatingin si Nathan. At doon niya nakita ang lalaking bagong dating. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin na medyo kamukha ito ni Nathan. Siya ang papa mo? Anong ginagawa niya? Muling nakitaan ang palitan ng droga at pera sa pagitan ng dalawang grupo. Hindi niya inakala na ang totoong ama ni Nathan ang drug lord na kanilang huhulihin. Nakauwi silang dalawa nang wala sa sarili si Nathan. Siya na lang ang nag-drive ng kotse dahil wala sa sarili ang lalaki. Nang makarating sila sa kondo, agad siyang kumuha ng tubig upang ibigay dito. Ayos ka lang ba? Bakit siya pa? Bakit ang tunay kong ama ang dapat ating hulihin dayan? Hindi ko to kaya. Kahit na iniwan niya ako noon, hindi ko makakayang hulihin siya. Ama ko pa rin siya. Nathan, I understand. Pero kailangan niyang managot sa batas. Hindi kasi tama tong ginagawa niya. Madami na siyang buhay na nasira dahil sa drogang binibenta niya. Alam ko nasasaktan ka. Pero paano naman yung mga taong nasira ang buhay ng dahil sa kanya? Dayan, hindi ko siya maintindihan. Iniwan niya ako sa orphanage para magbenta ng droga. Ba't kailangan na mangyari to sa akin? Shh! Ang mabuti pa magpahinga ka na muna. Matulog ka, okay? Huwag kang mag-alala, hindi ako aalis sa tabi mo. Tatawag na lang ako kay Daddy at sasabihin ko na dito ako sa'yo matutulog. Mapahig naman yun kasi ikaw ang kasama ko. Sinamahan niya si Nathan hanggang sa pagtulog nito. Talagang naaawa siya sa kalagayan ng lalaki. Halos ilang taon din kasi nitong hindi nakita ang ama. At hindi nito inaakala na magkikita nga sila ulit sa maling paraan naman. Ilang araw ang lumipas, mas lalo siya nag-alala sa kalagayan ni Nathan. Wala ito sa sarili at laging balisa. Hindi na rin makapagtrabaho ng maayos. Marahil iniisip nito ang totoong ama. Hindi na nga rin pumapasok ang lalaki sa trabaho. Kaya siya na lang ang gumagawa ng ibang trabaho nito. Gumawa na rin siya ng sick leave letter nito. Nathan, kumain ka na please. Hindi ako gutom dayan. Pero mag-aalas 3 na ng hapon. Hindi ka pa rin kumakain ng tanghalian mo. Hindi ka rin kumain ng umagahan. Ilang araw ka nang ganyan. Hindi mo ba alam na nag-aalala ako sa'yo? Kulang na lang patayin mo yung sarili mo. Dahil dyan sa ginagawa mo. Tigilan mo ako, Dayan. Di ko kailangan yan. Bakit ba? Hindi mo ba nakikita nag-e-effort ako dito? Kung sisigawan mo lang ako, tumigil ka na. Kailangan kita. Nasaan na yung lalaking minahal ko?
Nasa yung Nathan na laging malakas? Please ibalik mo na siya sa akin. Ako pa rin naman to, Dayan. Wala nagbago sa akin. Nathan naman. Nagsimula na siyang umiyak. Ang lamig kasi ng pakikitungo nito sa kanya. Hindi niya na ito makilala. Umalis ka na. Doon ka na lang sa daddy mo. Hindi ako aalis dito hanggat ganyan ka sa akin. Ano ba kasi yung problema? Yung tatay mo ba? Dayan, ang sabi ko, umalis ka na. Hindi ako aalis, Nathan. Nangako ko, di ba, na hindi kita iiwan? Hindi gagana sa akin yung katigasan ng ulo mo. Gusto mo ba talagang patayin ang sarili mo? Ba't di ka nalang kumuha ng baril at ipukpok sa ulo mo, kaya putok sa ulo mo para bumuon yung bala dyan sa utak mo? Gusto mo yon? Yun. Mas madali yun. Hindi mo ako naiintindihan. Kaya ka ganyan. Hindi kita kailangan ngayon. Kaya bago pa tuloy ang mag-init ang ulo ko, umalis ka na. Hindi. Magmatigasan tayong dalawa. Pero walang aalis sa kondo na to. Wala akong pakialam kung magalit ka sa akin. Mag-usap tayo ng matino. Dayan. Hindi kasi ikaw to, Nathan eh. Hindi ka ganyan. Nasa na yung masungit na Nathan na kilala ko? Ba't ganyan ka ngayon? Kung nahihirapan ka sa kalagayan mo, nahihirapan din ako kasi mahal kita. Nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Ay, kiusap ako sa'yo, Nathan. Bumalik ka na sa dati, please. Hinihintay ka na ng squad mo. Go signal mo na yung kailangan at lusubin na yung kalaban. Kung iniisip mo yung kalagayan ng ama mo, pwede naman natin siya hulihin ng buhay. Kahit pa nasa kulungan siya, importante na ikita at nahawakan mo pa rin siya, di ba? Kailangan mong gawin kung ano ang tama. Kailangan mong gawin kung ano nakasaad sa batas, Nathan. Pulis ka, trabaho mo yun. Di ko kaya, Dayan. Mahal ko ang tatay ko. Hindi ko makakaya na magdusa siya sa kulungan. At ako pa na anak niya mahuhuli sa kanya. Pero mas maraming tao, mga inosente, yung magdurusa kung di mo siya huhulihin. Pagkatapos niya sabihin yun, umalis siya sa kondo ni Nathan. Umuwi siya sa kanilang bahay at nagkulong sa kwarto. Di na rin siya kumain ng hapunan kahit ilang beses pa siya tinawag ng kanyang ama. Masyado siyang nasaktan sa pinag-usapan nila ni Nathan. Kinabukasan, nagising siya na parang zombie. Namamaga kasi ang kanyang mata. Kahit gusto niya pang matulog, pinilit niya ang sarili na maliko. Dahil may pasok pa siya. Anak, ayos ka lang ba? Bakit ganyan na itsura mo? Mukha kang zombie. Ayos lang po ako, Dad. May pinanood lang po kasi ako nakakaiyak na movie. Kaya ganito itsura ko. Akala ko naman nag-away na kayong dalawa ni Nathan kagabi. Di ka lumabas ng kwarto mo. Halika, kumain muna tayo. Di na po, Dad. May kailangan pa po akong tapusin na trabaho. Humalik siya sa pisngi ng ama bago pumunta sa garahe. Siya ang nagmaneho ng kotse hanggang makarating sa trabaho. Pinagtitingin na siya ng ibang pulis, ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat. Nang makita si Nathan na nasa opisina. Kinusot-kusot niya pa ang kanyang mata dahil baka namamalikmata lang siya. Ngunit hindi. Totoong nasa kanyang harapan ngayon si Nathan at nakangiti. Nathan? Good morning, mahal. Bati ni Nathan at lumapit sa kanya. Hinalikan din ito ang kanyang noo. Bakit pumasok ka? Bakit, bawal ba? Ayos ka na ba? Nakangiti ka pa ngayon. Namamaligno ka ata. Ang OA mo I'm here to say sorry. Sorry kung nasaktan kita kagabi sa pag-uusap natin. Tama ka. Masyado magulo ang utak ko at naging sarado ang isip ko. Lalo na ang ama ko ang pinag-uusapan natin. Mahal ko ang tatay ko. Pero nagpapasalamat ako sa iyo kasi ikaw ang nagmulat sa akin kung ano ang dapat gawin. Tama ka. Kailangan pagbayaran ni Papa kung ano man ang nagawa niyang mali. Mas marami ang maapektuhan. Hindi pa natin siya uhulihin. Sorry kung nasaktan kita. No. Patawarin mo ako kasi sinigawan kita kahapon. Ikaw naman kasi hindi ka nakikinig sa akin. Tumawa ang lalaki. Kalimutan na natin yun, mahal. Ang importante, bumalik na ako. Hindi ba ito hinihiling mo kahapon? Ako na ulit to. Si Nathan, ang lalaki mahal mo. Buti naman, no? Akala ko kailangan ko pang iuntog yung ulo mo sa pader para lang matauhan ka. Ang brutal mo. Pasalamat ka, mahal kita. At mahal din naman kita, Nathan.
Ngumiti siya at tinalikan sa labi si Nathan. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang ilang pulis. Napatago tuloy siya sa bandang dibdib ni Nathan. Sorry sir, nakaistorbo po yata kami. No, it's okay. Kumpleto na ba lahat? Yes po sir, kayo na lang po ni Ma'am Diane ang hinihintay. Okay, susunod na kami. Ano yun? Tanong niya na makaalis ang pulis. Mamayang gabi, lulusob na tayo sa kampo nila. Kailangan natin magplano ngayon para wala mapahamak mamaya. Gustuin ko man na iwan ka lang dito sa presinto, alam ko susunod ka pa rin. Kaya kasama ka sa plano. Tumawa siya at nauna nang lumabas sa pinto at agad namang sumunod sa kanya si Nathan. Pumunta sila sa kwarto kung saan nagpaplano sila sa tuwing may misyon. Himik lang siyang nakikinig sa mga sinasabi ni Nathan. Ganoon din naman ang ibang pulis. Hanggat maaari, walang masasaktan sa inyo. Kaya ingatan niyo ang sarili niyo mamaya. Sir, yes sir. Dismiss. Utos ni Nathan. Isa-isa nang umalis sa mga pulis sa kwarto, kaya silang dalawa ang naiwan. Handa ka na ba? Yes. Ikaw ba handa ka na? I have no choice. Kailangan kong gawin to para sa ikabubuti ng lahat. I'm so proud of you, my love. Ani Dayan sa lalaki. Pinalipas lang nila ang buong maghapon at nang gumabi, isa-isa na silang pumasok ng sasakyan na kanilang gagamitin. Hanggang makarating sila sa kampo ng kalaban. Nakahawak lang siya sa kamay ni Nathan. This is it. Mag-iingat ka. Oo na po. Mahal. Hindi siya humiwalay kay Nathan. Nakasunod lang siya sa lalaki. Dahil hindi pa naman siya ganun kagaling sa pagbaril. Tanging hand combat lang ang alam niya. At hindi niya muna paiiralin ang katigasan ng kanyang ulo ngayon. Dahil baka mapahamak pa siya. May mga parak! Nalintikan na. Bulong ni Nathan nang marinig ang pagsigaw ng isang tauhan ng sindikato. Nagsimulang bumaril ang mga kalaban kaya gumanti sila. Lahat ng humaharang sa kanilang daan, binabaril ni Nathan hanggang makarating sila sa isang kwarto. Naroon ang ama ng lalaki. Nakaupo sa isang bangko. Bulis ka na nga talaga. Saad ng ama ni Nathan. Sumuko ka na, Papa. Baka kaya mo ba akong hulihin, anak? Baka kaya mo makitang makulong ang ama mo? Tama ka. You are my father. Pero hindi ka nagpakaama sa akin. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ko. Alam mo ba kung ba't kita iniwan? Gusto ko mapabuti ang lagay mo, Nathan. Hindi ka mapapabuti sa akin. Kaya iniwan kita sa orphanage. Hindi naman ako nagkamali kasi tignan mo ang sarili mo. Ginagalang ka ng karamihan. Isa ka ng pulis tulad ng pangarap mo noon. Hindi ako nagsisisi sa naging desisyon ko. Pero ba't kailangan mo itong gawin, Papa? Ba't ka nagbebenta ng droga? Mali ito. Kung buhay lang si Mama ngayon, sigurado magagalit siya sa ginawa mong to. Ginawa ko ito para sa iyo, anak. Alam mo kung gaano tayo kahirap nun magmula na mawala ang nanay mo. Nakapilayan tayo. At hindi ko kinaya, kaya dinala kita sa orphanage. Iisip ko na kailangan ko magpayaman para makuha na kita at maibigay ko lahat sa iyo ang gusto mo. Maniwala ka o hindi, hinanap kita. Dahil gusto kitang bawiin. Pero mali pa rin to, Papa. Hindi solusyon ang ginagawa mo para lang yumaman ka. Tawarin mo ako, anak. Kumapit na ako sa patalim. Nagtagumpay naman ako kasi mayaman na ako. Pero hindi pa rin ako masaya kasi hindi kita nabawi. Pwede ka pa naman magbago, Papa. Hindi na, anak. Masyado na akong masaya sa ginagawa ko. Hindi ko ito isusuko. Sa kabilang banda, masaya ako na makitang nasa maayos kang kalagayan. Natupad mo na ang pangarap mo kaya okay na ako. Pwede na ako lumagay sa tahimik. Papa! Sigaw ni Nathan. Nagulat siya na makitang binaril ng kanyang ama ang sarili nito. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya lubos maisip na magsusuicide ang kanyang ama. Nathan! Wala na siya, Dayan. Iniwan niya na ako. Nilapitan ni Dayan si Nathan at mahigpit na niyakap. Mas lalo siyang kailangan ng lalaki niya yun. Tahan na, mahal. It's his choice.
Masaya naman siguro siya na nakita kanyang nasa maayos na kalagayan. Mabilis na lumipas sa mga taon, halos 7 taon na rin. Masaya si Nathan dahil nakamove on na siya sa pagkawala ng kanyang ama. Tuluyan niya na itong pinalaya. Hindi kasi siya lubos na magiging masaya kung mananatili siya sa nakaraan. Isa pa, may pamilya na rin naman siya na kailangan niyang tutukan. Pinakasalan niya ang babaeng mahal niya. Walang iba kundi si Dayan. Ngayon, may isa na silang anak, si Sarina. Hindi na tumuloy sa pagiging pulis si Dayan dahil naging hands-on na ito sa pag-aalaga ng anak. Sarina anak, bitiwan mo nga yung baril. Ba't pa inahawak mo? May mga manika akong binili sa'yo. Hindi ba? Ba't hindi yun ang laruin mo? Tanong niya sa 5 taong gulang na anak na si Sarina. Ayaw ko yan, Daddy. Pambabae naman yun. Nakangusong sagot nito. Anak, babae ka naman. Mas gusto ko nga ang baril. Tayo ka nga, Daddy. Babarilin kita. Sabi ni Mami, mas maganda raw kapag totoong tao ang target. Napahawak na lang siya sa kanyang noon nang sabihin niyo ni Sarina. Mukhang alam niya na kung kanino ito nagmana. Suportado niya kung gusto rin namang maging pulis ni Sarina. Yun nga lang, para na ito lalaki minsan dahil sa nagiging kilos nito. Anak, bad yan. Tsaka saan mo ba nakuha yung baril? Di naman kita binilahan ng ganyan. Binili to ni Mami sa akin kahapon. Ganda po ba, Daddy? Pero yun na po, tayo ko na doon, babarilin kita. Sarina. Joke lang, Daddy. Huwag ka na magalit. Tignan mo po ang mukha mo sa salamin, no? Malapit ka na magkaroon ng wrinkles. Paano na lang kami kapag di ka nagwapo? Lagot ka, Daddy, baka maghanap ng ibang lalaki si Mommy. Hindi yun mangyayari. Dahil kahit kulubot na ang balat ko, ako pa rin ang mahal na Mommy mo. Hindi niya ako kaya pagpalit sa iba. Okay po, sabi mo eh. Kibit balikat na saan ni Sarina. I'm home. Napangiti siya nang marinig ang boses ng asawang si Dayan. Nag-shopping ito kasama ang kaibigan. Kamusta naman ang mag-ama ko? Mami, ayaw ni Daddy tumayo, babariling ko lang naman siya. Anak, masakit mabaril. At nagsumbong ka pa talaga sa mami mo. Nathan, ba't di mo pinagbigyan ng anak mo? What? Masyadong brutal yung anak natin eh. Ako ang ama niya pero babarilin niya ako. Saan naman ang hustisya doon? Mo naman, Daddy. Parang babarilin lang eh. Hayaan mo na siya, anak. Hindi natin siya bati. Sa labas siya matutulog mamaya. Sabi ni Dayan at binuhat si Sarina. Napailing na lang siya at sinundan ng tingin na mag-ina. Mukhang kailangan niya na namang suyuin ang kanyang asawa at anak. Nagtungo na lang siya sa kusina at nagluto ng pancake. Iyon ang paboritong pagkain ng kanyang mag-ina. Hindi naman siya may kasalanan pero siya itong nanunuyo. Tumagal ng halos 1 oras ang pagluluto niya dahil kinailangan niya pang lagyan ng design ng bawat pancake na ginagawa. Huwag nang magtampo ang mga mahal ko dyan. Here, nagluto ako ng pancake. May design pa yan. Pancake? Bulong ni Sarina at hinarap si Dayan. Mami, paborito natin yun. Patawarin na ba natin si Daddy? May chocolate syrup. Tanong ni Dayan. Oo naman, mahal. Para sa'yo. Tsaka strawberry syrup for our daughter. Okay, pinapatawad ka na namin, Daddy. Akin na pancake ko. Tumabi na lang siya sa kanyang mag-ina na ngayon nilalanta ka na ang pagkain na kanyang ginawa. The best ka talaga, Daddy. Huwag ka munang mamatay, ah. Sarina? Joke lang. Ngumuso siya ngunit agad namang napangiti. Nang lumapit si Dayan sa kanya at hinalikan ng kanyang labi. Maraming salamat, ha, sa pagtitiis sa amin ni Sarina. Alam ko nahihirapan ka na, pero di ka pa rin sumusuko. Ganun talaga. Mahal ko kayong dalawa eh. At mahal ka din namin ni Sarina. Alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang kanilang kwento. Marami pa silang pagdadaanan. At maraming beses niya ring susuyuin ang kanyang mag-ina. Ngunit ang importante magkakasama silang lahat. At hindi niya hahayaang masira ang pamilyang kanyang binuo gamit ang pagmamahal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Loli Nitura, Ellen Magbitang, Dilma Ibardolaza, Elmera Jimenez, Cecilia Naval, Teresa Patigayon, Jodeline Campilan,
Lorna de la Cruz, Gloria Escobar, Minda Datoon, Jessica Mogat, Trans Martinez, Bing Gallo, Mariela Zaraga, at Polly Myers. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin na magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels. And also, they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.